mga kababayan, ni-real talk ni Yussi Claire Castro. Kita ninyo, mga kababayan, dahil sa kakakuda ni Sara, mga kababayan, ni-real talk siya ni Yussi Claire Castro. Yung kakudaan niya. Ito, napahiya siya dito. Ito, wait lang ha, mga kababayan. Napapahiya siya dito, mga kababayan. Ito po, hanapin natin. Yung sagot ni Yusik sa kanya. Napapahiya siya dito. Ito. Sara Duterte. Tingnan ninyo. Ito po, mga kababayan. Ang may alam, bakit hindi mo ginawa? Yan ang sagot ng Malacanang sa muling pagpuna ni VP Sara sa investigasyon ng administrasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayan. Narito ang agenda Puro report kasi ni reklamo. Ivy Reyes. Yan ang problema kay Sara eh. Kapag may nangyari, nauuna siyang magsalita na ang akala mo may nagawa siya. Kapag merong issue, siya agad ang sumasalo. Tapos pagtatanungin mo, ano bang naitulong mo? Wala. Yeah, putang ina. Nakakasawa. Ang baho mo na, Sara. Yeah. Kaya ito, sinagot siya ni Yussi Claire. Pinapahiya siya sa social media. Ito po, pakinggan niyo. Matapos detalye sa Kamara kahapon ang kanyang overseas trip sa Hague, Belgium, Netherlands at iba pa, tila nagmula raw sa kuweba si Vice President Sara Duterte kaya't outdated ito sa kung ano ang ginagawa ng gobyerno sa usapin ng flood control scandal. Muli kasing binatikos ng bise ang umano'y maituturing na nothingness na pagkilos ng Marcos Jr. administration. Kaya binato ng Malacanang pabalik sa mga Duterte ang spotlight sa katiwalian. Kung meron naman pong sistema ang Vice Presidente kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan. Diba? Kung meron palang alam ang Vice Presidente na hindi pwedeng tagalin ang investigasyon, bakit hindi niya tinulungan yung ama niya noon na pagdating naman sa ama niya, mga kababayan, wala namang nagawa ang ama niya. Ito, ipakita ko sa inyo, mga kababayan. Reaksyon ni Katunying. Pakinggan ninyo ang sabi ni Katunying, mga kababayan. Noong panahon ba ng tatay ni Sara, ni Digong, may naipakulong bang kurakot sa panahon ni Digong? Ito ha, wait lang. Mga kababayan. Ito yung sabi ni Katunying. Ito ha. Wait lang. Ito, pakinggan ninyo si Katunying, mga kababayan. Ito. Nakita niyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon, nung panahon niya? Wala. Pangulong Duterte, meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na corrupt? Wala. Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Diba? Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising. Mamirian Suzuki, hello po. Sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos tong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Di ba? At least dito kay Pangulong Marcos, mahirap ka, mayaman ka, pag nagkamali ka, kulong ka. papanagutin. Yun ang maganda sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Kay Digong noon, may nakulong? Wala. Di ba, mga kababayan? Kasi yun ang katotohanan. Tignan mo, si Yussi Claire dito. Sinagot si Sara. Grabe. Ito, continue natin yung kanina, kay Yussi. Ito pa. Mga kababayan. Ito yun. Nasaan ba yung speaker? Hindi mo ginawa. Yan ang sagot ng Malacanang sa muling pagpuna ni VP Sara sa investigasyon ng administrasyon sa maanumalyang flood control projects. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
Matapos detalye sa Kamara kahapon ang kanyang overseas trip sa Hague, Belgium, Netherlands at iba pa, tila May nag-comment, BP Sara for President sa 2028, sabi ni Aurelio Garcia. Aurelio Garcia, hindi po mananalo si Sara. Bakit? Diyan pa lang sa spelling ng sinabi mo, mali na. Ang pangalan po ni Sara, walang H. Kapag may H yan, ibig sabihin, hindi po si Sara yan. Oh. Pag iboto mo po doon pangalan na ganyan, invalid po yan. Wag na po kayo mag-promote ng pangalan ni Sara dito sa live namin. Yeah? Kasi bakit? Mga loyalista at kakamping po yung nandito, galit po sa mga mababaho dito. Oo. Invalid po yan. Tapos ipopost mo yan, BP Sara for President 2028. Diba? Spelling na nga lang, mali pa. Oh, paano nyo ipanalo yan? Alam naman namin na mga DDS, mga bubo kayo, pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Diba? Hindi mananalo yan. Aurelio, tanggalin mo yung letter H. Diba? Walang H yung pangalan ni Sara. Alam kong bubo ka, pero hindi ka bungol, hindi ka bulag. Tignan mo yung pagiging bobo mo. Bakit kami iiyak? Kayo ang umiyak kasi ilang araw lang mamamatay na si Digong. Diba? Paano ipapanalo ninyo si Sara kung mismong spelling hindi tama? Mali, spelling na nga lang mali pa. Diba? Aurelio Garcia, ikaw yung umiyak. Putang ina ka. Ikaw lang yung Garcia na bobo. Kamag-anak ka siguro ni Gwen. Diba? Diyos miro marimar. Diyos ko. Magpo-promote ka na nga lang ng pangalan. Mali pa. Sino po ba yun? Sara Diskaya ba yan? Wala raw sa kuweba si Vice President Sara Duterte. Sir Alex, maraming salamat sa iyong super chat. DDS talaga inutil. Totoo yan. Kaya't outdated ito sa kung ano ang ginagawa ng gobyerno sa usapin ng flood control scandal. Diba, Ma'am Muli kasing Rosana, pinatigas walang ng patutunguhan BICE ng Pilipinas. Ang tuturing na nothingness na pagkilos ng Marcos Jr. administration. Ah. Kaya binato ng Malacanang pabalik sa mga Duterte ang spotlight sa katiwalian. Kung meron naman pong sistema ang vice presidente, kung paano agara masusulpo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo Diba? ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Diba, Ma'am Yolanda Ferrer, hello po. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo Na siya ay na siya nagnakaw. mismo ay kurap. Diba? Inamin niyang nagnanakaw siya. Kita Pero- ninyo, mga kababayan, kaya sa panahon ni Digong, wala ka nakikita doon na nakasuhan at nakulong sa administrasyon niya. Bakit? Idiniklara ba naman ng ombudsman na bawal pakialaman ang mga salin ng politisyan? Lalo na yung salin ni Digong. Labag sa batas yun kapag pakialaman mo yung salin ng Pangulo. Oo, according kay Martires. Diba, ma-midnight? Kaya yun ang katotohanan. Ay, Diyos ko. Sir Angelo, hello po. Ang kay Pulong si Yutman. Ma'am Ana Estrabon, hello po. Ito pa, nakalagay press release, July 11, 2017. Sabi ni Digong yan yan ang sabi ni Yossi Clear. Duterte, I am also corrupt. In a speech before the Philippine-Chinese Charitable Association, President Rodrigo Duterte has admitted that he is also corrupt. In a video taking during the event, Duterte said, I hate corruption. Hindi ako nagmamalinis. Marami rin akong ninakaw pero naubos na. So wala na. I don't pretend to be clean. I have also stolen a lot but I have already spent it all. So it's all gone. Yeah? Pahiya sila dito. Kabayb si Lupoan kay Dimoy P. Hello po, ma'am. Diba? Diyos Pio Marimar. Ito. Naubos na. Sa isang 2017 speech, inamin ng ama ni VP Sara ni si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nangulimbat din siya ng pondo ng bayan at sinabing hindi siya nagmamalinis. May moral ascendancy ba ang vice presidente pagdating sa usapin ng korupsyon?
Pagdiliin ng Malacanang, Sunog. hindi kayang madaliin ang investigasyon dahil hindi tulad ni FPRRD, ayaw ni PBBM sa mala extrajudicial killing style kung saan walang investigahan at diretso sa libingan ang akusado. Diba? Puro salitaan niya ang bise at ang pamilya Duterte kahit sila itong nangakong wawakasan ang problema sa droga sa loob lang ng 3 hanggang 6 na buwan. Anong pangako ni Digong, mga kababayan? Kapag ako nanalo, 3 to 6 months, ubos ang droga. Naubos ba ang droga? Putang ina. Yung fentanyl nga, mas malakas pa sa droga. Hindi naubos sa kakagamit niya. Ang sabi ni Digong, kapag ako nanalo, 3 to 6 months, ubos ang droga, papatayin ko kayo. Naubos ang taong bayan, pero yung droga hindi. Totoo ba na naubos ni Digong o hindi niya naubos? Ito, pakinggan ninyo ha, mga kababayan. Pakita natin, bawat ano dito, meron tayong resibo. Ito, naubos ba ni Digong? Diretsahan kong tinanong. Mga nagtatanong ho kasi hanggang kailan daw ho ba yung kailangan? Sino yung tatanong? Mga tao po. Sino nga kayo? Kami sa media, mga tao. Yung ho Dupaunin mo ito. ano ho ito? Pakinggan ninyo. Explain ho natin sa ating mga This viewers. is the drug industry of the Philippines. Hindi ko ito kaya, puro pangalan. Putang ina, rinig ninyo. Kapag ako nanalo, 3 to 6 months, ubos ang droga. Pero anong sabi dito? Ito ang drug industry ng Pilipinas. Hindi ko ito kaya. Iba, budol. This is the drug industry of the Philippines. Hindi ko ito kaya, puro Putang ina. Hindi ko ito kaya. Budol ka kasi animal ka. Yan. Ang galing-galing ni Sara magsalita. Samantalang yung tatay niya nangakong mag-jet ski. Pabula-bula lang pala daw yun para manalo siya. Tapos ngayon, 3 to 6 months, ubos ang droga. Putang ina. pangalan yan. Police. Ano sa mga generals, mayors, governors, may mga congressman isa dito, pati barangay captains. Ngayon mga kababayan, tanungin ko kayo. Sa dinami-daming binigkas ni Digong, bakit mayor lang ang patay? Nasaan ang congressman? Nasaan ang retired general? Nasaan ang pulis? Nasaan ang barangay chairman? Bakit halos sa kadalasan sa namamatay? Puro sibilyan. At yung mayor na pinatay niya, yun pa yung hindi niya kaalyado. 3 mayor. Sa Batangas, si Espinosa, at si Paruhinog ng Usamis. 3 mayor lang ang namatay. Pero ang pinangalanan, merong congressman, merong governor, retired general, police, mayor, meron pa chairman. Hawak na pala niya ang listahan, hindi niya pinagpapatay lahat. Pero ang pinagpapatay niya ay yung mga sibilyan. Diba? Ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak ko lang kasi mabigat. Kita mo? Nung Pasko, sabi Meron nyo. ka bigat yan. Nung Pasko, binasa nyo ho Kita raw. mo? Nangako ka, 3 to 6 months, ubos ang droga. Putang ina, naubos mo. Kaya budol ka. Mamatay ka dyan. Makulong ka. Yeah. Mama Rebel Villanueva, maraming salamat sa 10 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much po. Yeah. Ganyan sila, Mamirian Suzuki at kay Ma'am Susan Vergara. Ganyan sila, Ma-Midnight. Ganon kabudol si Digong. Meron pa siyang sinabi dun sa Lunita Grandstand, pahalik-halik sa watawat. Meron pang sinabi, magaling na Presidente Marcos. Putang ina, gamit na gamit yung Marcos noon Tapos, ipagkakalandakan ng mga DDS. Si BBM, ginamit si Sara kaya nanalo. Baka nakalimutan ninyo nung tumakbo si Digong. Binuhay ang loyalista para iboto siya. Bakit? May supporter na ba si Digong noong 2016? Hindi kilala si Digong. Tumakbo siyang presidente 2016. Ginamit niya si Marcos Sr. Di ba? Arthur Mirasol, kung ako adik, bakit si Digong ang nakulong? Aber? Kita ninyo? Si Digong ang manggagamit sa mga Marcos. Di ba? Pakinggan ninyo Digong, magaling
ang Marcos. Eto na. Pakinggan ninyo ha. Pinaka-the best na presidente ng dumaan, Marcos. Diba? Yung biyayang dagat niya, pati yung Masagana 99, that was the time na hindi tayo nag-import talaga ng pagkain. Sitaw. Diba? Tanungin ko kayo ngayon, sinong manggagamit? Si Marcos ginamit si Sara o si Digong ginamit si Marcos Sr.? Ginamit niya loyalista, kaya nga siya nagpula dyan eh. Diba? Kaya nagpula si Digong dyan para iboto siya ng loyalista. Ang layo naman ng kanyang pangangampanya sa mga Marcos. Oh, sasabihin ni Sara ngayon, ginamit siya para manalo si BBM. Hindi niya iniisip sinong gumastos sa tatay niya nung tumakbong presidente ang tatay niya noong 2016. Si Amy Marcos, wala silang pera, hindi pa sila nakapagnakaw nun. Diba? Oh. Maghanap uli kayo ng Marcos. Ah. Or someday, Nakahanap na kami ng Marcos Duterte. Kaya ayaw na namin Duterte. Makulong ka na lang dyan. Di puga ka. Diba? Oo. Maghanap kayo ng Marcos someday, somehow, somewhere. Kanta yun na. Nakahanap na kami ng Marcos. Oo. Ayaw na namin Duterte. Makulong ka na lang dyan. Di puga ka. Oo. Lintian ka. Oo. Ba? that fellow will be elected in the generation. Pinaka-the best na presidente ng dumaan, Marcos. Yung biyayang dagat niya, akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. Pero Hindi. sa batas na ito, Hindi niya- constitution, Hindi niya kaya. even if you give me 20 years, I cannot do it. Potang ina, di ba? Even you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap kayo ng bagong Marcos. Kita ninyo? Ha? Bakakon. Sinungaling. Ha? Bulala. Kaya dapat sa'yo makulong ka dyan, hayop ka. Tapos sisigaw-sigaw kayo ngayon, mga putang inang DDS. Sasabihin ninyo, si BBM ginamit si Sara kaya nanalo. Putang ina, walang DDS noong 2016. Loyalista meron, oo. Gamit na gamit ni Digong si Marcos Sr. Gamit na gamit ni Digong si Amy. Si Amy ang gumastos lahat nun. Di ba? Maghanap uli kayo ng Marcos. Oh. Or someday, somehow, somewhere, Oh. that fellow will be elected in the generations to come. Kita ninyo? Gamit na gamit ni Digong ang Marcos noon. Diba? Tapos pagsisigawan ngayon ng mga DDS, 32 milyon nakapagpanalo kay BBM. Putang ina, walang DDS. Noong 2016. Oo, nagkaroon lang ng DDS doon dahil sa pangako niyang ubusin ang droga, hindi man naubos. Sa pangako niyang linisin ang Pilipinas, wala namang nakulong na kurap. Bakit may nakulong kurap panahon ni Digong? Nalinis niya ang Pilipinas? Nalinis kasi pandemic, walang tao. Diba? Sino ba naman lalabas magka-virus ka, mamatay ka pa? Oh. So, yun ang katotohanan, mga kababayan. Oh, masakit man ako magsalita, pero totoo. Diba? Oh, so, yun lang mga kababayan. Hindi ko na masyadong habaan yung aking live kasi 1 oras na po tayo mahigit. No? Huwag niyo po kalimutan mag-like. No? Like po tayo. Share and subscribe. And kita-kits po tayo bukas, mga kababayan. Bye-bye po. God bless. Matulog na po tayo. No? Nawa, mapasukan tayo na magandang espiritu sa ating isipan. Na huwag nating iboto ang mga panggulo lang sa bayan. Dapat nga, meron tayong batas sa Pilipinas kapag inakusahan ka, dapat ang gawin doon i-isolate ka. Kaya, dapat ganun Sa Pilipinas dapat may batas na ganun. Kapag inakusahan ka, yung under investigation ka, dapat ihiwalay ka ng isla. Hindi ka pasamahin sa isla ng normal. Di ba? Anong tawag doon mga kababayan? Yung, di ba may isla dyan sa Batangas na pwedeng doon ka muna tumira hanggat iniimbestigahan ka.
Diba? Pag napatunayan na hindi totoo, ibalik ka. Diba? I-isolate ka muna. Diba? Dapat ganun, mga kababayan. Oo. Kasi mahirap ihalo yung mga akusado, yung mga pinagbintangan, ihalo mo yan. Pag, tignan nyo, pag aso na may rabies, pag nakakagat yan, iiwasan mong makakagat ulit yan. Bakit? Nakakahawa yan. Diba? Ganyan dapat yung mga kawatang politisyan. Kapag may kaso, diba? Oy, biyahe ni Koy, Miguel Love shoutout sa'yo dyan. Koy, magandang gabi. Diba? O, paki-subscribe po kay biyahe ni Koy, ha, mga kababayan, suportahan po natin. Diba? Yun lang. Dapat kapag ganyan, may mga problema, i-isolate muna. Oo, kasi makakahawa yan. Dalhin muna sa West Philippine Sea. Oo. Pagawain ng building yan doon hanggat kaya niya, i-exile muna. Di ba? Oo, may tawag diyan mga kababayan, yung katulad sa pandemic noon, ilagay ka sa hospital, bes, pabor ka ba sa chacha? Oo naman, Diyos ko, mas pabor ako sa charter change. Totoo yan. Kung gusto niyo ng pagbabago sa Pilipinas, baguhin yung konstitusyon. Di ba? Yan ang maganda. Kasi pag sinabi, aprobahan, ipagpatuloy ang bitay, mga mahihirap lang din ang makakaranas ng bitay. Kapag magiging bilyonaryo ka, katulad kay Gretchen Barreto at kay Atong Ang, tignan nyo, bilyonaryo na kulong. Wala. Yeah, walang ganun. I-quarantine muna. So yun po yun. Now, na natin gawin, sabi ni Biyahe ni Koy. Di ba? So, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Mag-ingat po kayo at ako po yung mag-end na ng live kasi 1 oras na po tayo mahigit. Maraming salamat and see you next live. God bless. Thank you and bye-bye. Kita-kits po tayo bukas. Maraming salamat po.